namin yun. Nakakuha na agad sila ng bato. Pupukpuk na talaga sa nakakita. Sabagay, hindi yung pinapalabas sa TV, sa CV, Pero pag nakita yung actual, pinupukpuk pa. Sabaga, ito yung babae o lalaking nahuli, Yung tao doon sa taas, may hawak na malaking bato. Kung siya po unang, hindi mo naman alam, nasa taas biglang naipakita lang po sa actual na siguro, imagination. Babagsak pala yung sa ulo mo. Pag ikaw ay nakabulag ka na at saka kakain nila, babatuhin. Amen? Yung matapang ang konsensya sa iyo, may hawak ng malaking bato. Sa iyo, okay. Take note sa iyo unang pupukpuk. So kung may kasalanan, kung hindi ganun kapait yung na-imagine ko lang po. Kung marami ka kasalanan, maliit yung bato mo. Tama? Maliit yung bato mo. Kasi meron kami mga kasalanan. Tsaka ang pukul lang, ganun lang. Pero mga walang kasalanan yung mga self-righteous, yung malalaki yung hawak na bato mo. Nag-ibabato sa iyo yan, mga kapatid. Hindi ba ang tanong ng Panginoon sa Kristo? Sino sa inyo ang walang kasalanan? Yung po yung salita. Siyang unang. Yung salita, unang nagbumato. Hindi naman po yung pagbato may problema ron Ang may problema ron kung sino sa inyo ang uuna. Kasi yung unang pagbato, siya po talagang paggagalingan ng kamatayan sa totoo na. Nakakaawa po nung ini-imagine na ganito talagang pagpatay dyan. Ay hindi kayo makakatingin mga kapatid. Grabe, ganun. Kaya talaga doon sa pagbulag ka at saka babato na yung iba. So, mas malaki ba ito? Ibig sabihin, mas matuwid yun. Pag mas habang lumilito ba ito, makasalanan nyo. Nakukonsensya ninyo. Ganun na lang ang bato siguro. Amen? At ito, imagine ninyo, hindi pwedeng hindi ka babato. Mahati mo, still there. Mahati mo. Kayo mahati nyo, babato pa kayo? Pero sa akin, hindi pwedeng hindi babato kasi naroon ka naman. Kaya, depende na siguro sa bato mo. Ganun na lang ang bato. Pero, nakakakonsensya yun. Dahil bahagi ka ng kamatayan ng tao. Kita man mo ng bato ko hindi yun. Bumato ka. Kasi ang rule, patuhin siya hanggang siya ay mamatay. Bakit sa isang paglilitis ng korte, napakaraming tao minsan? Hindi yung mga gusto bumato, mga kapatid. Diba? Nagmumura pa yun Hindi naman sila yung sila pa yung sigaw na sigaw sa loob Ano ang karapatan ng kriminal? At ito ay sa pinakamaganda na pulit nila sa Panginoong Jesucristo. Sa sino ang papasok sa korte, palaging kung may kasalanan ka man, anong sinasabi ng Maresto? You have the right to remain silent. Di ba nung papatuhin nila yung babae, nagsalita pa ang Panginoon sa Kristo? Ginamit siya yung karapatan niya. Wala siya sinabi, umupo lang siya, instead of speaking, nagsulat lang siya. The term you have the right to remain silent means bukmusga ng sarili. Don't say anything. Kasi kasunod ng salita na lahat ng sasabihin mo, maaaring gamitin laban sa iyo. Kaya nga, huwag ka nang magsalita. Amen. Bakit hindi nag-judge ang Panginoon sa Kristo noong time na yun? Meron kasing bagong gagawin ang Diyos na hindi pa nagagawa ng kahit sino.
Tandaan niyo, when we talk about God, lahat, kasi sa pagdating, pag pinag-usapan ng Panginoong Diyos, lahat ang gagawin niya, bago. Hindi pa nangyayari. Kasi siya ang creator. Ang Diyos, hindi po yan paulit-ulit. Hindi po yan nag-duplicate. Wala pong ganun sa Kanya. Lahat ng sa Kanya, all things are new. Bago po talaga yun. So yung dumating ang Panginoon sa Kristo, bago po yun. Nagtaka sila, kasi imbis na magsalita ang Panginoon sa Kristo, He remains silent, nagsulat lang siya. Tapos biglang sige, okay na. O yung walang kasalanan, kurang bumato. Pero kung walang nakapala, naglaya sa mga kapatid. Nasabi ng Panginoon, ako din hindi aratong sa iyo. Pumayo ka at huwag ka na magkasalang muli. Yun ang payo. Sa korte po kasi mga kapatid, ulitin ko, bakit ganito? Justified by faith. Kasi sa faith, hindi mo nakikita, pero may inaasahan ka. Every criminal person, kahit na yan yung makasalanan ng gumawa niyan, isa lang ang inaasahan niya. Anong systematic ang inaasahan niya? Hindi ka pa naman nakukulong pala. Ito na nakulong na rito. Anong inaasahan ng kapawat kriminal? Ha? Hindi pa. Hindi pa sila nakulong. Ha? Yan. Kalusot. Wala siyang kasalanan. Kaya ang batas natin dyan, every person is innocent until proven guilty. Yan ang ginagamit ng sanlibutan mga. Naintindihan ninyo. Ngayon, pagdating sa pananampalataya, hindi mo yan pwedeng i-apply. Kaya lang po tayo hindi nakukorte kasi hindi tayo naisusumbong. Hindi tayo napaparatangan. But all of us, aminin man natin unti, we commit sin. Alam ka man, ninakaw mo lang yung ballpen ng kaklase mo, makukorte ka pa. Di ba? Hindi naman eh. Pero kung yun na ikukorte, may penalty mo yun. That is theft. Pag nanakaw yun eh. At kung panahon lang, Pastor, nagnakaw lang ako ng ballpen, papatay na ako. Yes, ganun eh. Kasi ang maliit, malaking kasalanan, ganun, parehas yan eh. Nagkasala ka. So sa madaling salita mga kapatid, kung titingnan natin sa pagkabuhan, ay walang matitira talaga sa atin. Yan ang malungkot nung pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. That's very hard mga kapatid. Hindi man malaki o maliit man ang ginawa kasalanan, kasalanan pa rin. And all deserve to be punished. Balik ka ba doon? Kung sabi ng mga pulis sa korte, dapat wag nang makarating sa korte. Ganyan po ang inaano ngayon. Bakit dumating ang Panginoon Kristo nang sa ganon? For all have sinned and come short of the glory of God, di ba? Alam niyo yung lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhati ng Diyos. Huwag na huwag kang aabot sa harapan niya, mga kapatid. Nang hindi ka nalilinis. Nang hindi ka papalik sa panahon ng kalagayan ni Adan at Eva, malinis sila kaya sila nakakarap sa kanilang Creator, sa Panginoong Diyos. Kaya pumasok yun, para hindi ka na sa pamamagitan ng faith. Yan. Ano ang faith? Dami ko ginawang kasalanan. Pero umaasa pa rin ako. Yan yung salita niyo. Umaasa pa rin ako na magbibigyan ako ng alin. Kaya sabi nga sa likod, second chance. Diba?
Pangalawang pagkakataon, babawi ako, yun ang sinasabi natin. And it's good, mga kapatid. At ito ngayon yung alternative. Gagamitin mo ang faith. Pero yung alternative ng faith, mga kapatid, hindi gusto yan ng iba. Gusto ng iba, pag nagkasala ka sa akin, mamatay ka. Kaya nga, minsan sinasabi, mamatay ka na sana. That is an expression ng kaaliti. Kaya sinasabi, masama yun. Talaga naman kung masama yun eh. Pero hindi mo narigas, kaya niya sinasabi yun, may kasalanan yung taong yun. Hindi naman siya magsasalita ng gano'n eh. Naargabyado yun. And much of the cases ay hindi talaga na i-report. Karamihan ng mga criminal cases, hindi naman po lahat na i-report yan eh. Sa totoo lang mga kapatid, ang daming kaso na wala nang nangyayari. Walang nangyayari kasi kinakailangan pa i-report. At sa unang i-report, hindi ka na ngayon didiretso sa korte. Pupunta ka ngayon, maganda rin mediation. Mag-uusap kayo. Yan, maganda. Mag-uusap kayo. At dun pa lang, dapat ayusin nyo. Pag hindi nyo naayos yan, pumasok sa korte mga kapatid, wala nang pag-asa. Kaya kung alam yan, dahil ngayon nilagyan ko ng Panginoon sa ganong kalagayan, napagtanto-tanto ko nga naman. Bakit? Pagdating sa Diyos, mediator ang kakausapin mo. Sino mediator? Ang Panginoon sa Kristo. Mediator po siya, nakalagay po siya. He is the mediator of the New Testament. Sa Old Testament, walang mediator. Meron lawgiver si Moses. Tama po. Pag kay Moses ka, gagamitan ka ng law, if mapapound kang guilty, patay ka agad. In the New Testament, naiba. Okay, nagkasala ka ngayon sa law ni Moses. Pero hindi ka didirekta sa korte ni Moses. I-mediate muna. Naintindihan nyo? Pag-uusap muna kayo. Sino maganda sa mediation? Doon pa lang sa mediation, magkakasundo na kayo doon, magkakapatawaran na kayo. Pag nagkapatawaran na kayo, case is solved. Close na kagad na. At yun nga mga kapatid, gamitin na love story. Ako pa naman ang pinahalo doon sa harap. Ay ka muna, sabi niya. Pastor, ikaw muna. Tawag saan, Pastor? Sige. Okay. Ayon sa balas pambansa ganito, meron kami karapatan na harapin at mamagitan sa inyo. Ganito, gano'n. So, may dalawang okay, may dalawang panig. Ano pala ito? Yan. So, sa kabila. Okay. Ganito po gagawin natin. Bawal po magmura. Ginagano namin eh. Bawal po magmura, sumigaw, ipahayag ng mahusay ang inyong kapalig. Habang nagsasalita ito, walang pwedeng sumagot. Walang pwedeng okay po ka, okay. Anong problema? Buha. Saan naman niya? Yung Facebook. Facebook na naman. Post-post ka. Yung isa buntis, yung isa lalaki. Ano naman kinalaman mo rito? Kami po naging mag-ano sila. Ikaw ba, sabi ko, umaamin, ikaw ay naging, nito? Lover? Opo. Sabi ng babaeng, parang asawa ng lalaki sa malating. Misa matatawa ka na hindi ka pwedeng tumawa kasi nga, ikaw ba lalaki, aminado ka na naging mo ito? Opo. Ay, sino ito tabi mo? Misis ko po. So, ando na. Usap talaga. O kayo pa ba ngayon? Hindi na po. Break na po. Tagal-tagal yung
Okay, anong gagawin po natin? Tinanong ko po, anong gusto mong mangyari? Gusto po mangyari, walang po ninyo yung sama ko, at burahin niya na lahat ng pinusa sa Facebook. Ganun na. Usap eh. O ikaw, anong gagawin mo? Binura ko na po sa Facebook. At ano po rito, hindi na po. So, makikita mo yung mediation. No? Pero kung hindi na nagkasundo, ano ang kaso haharapin niya? Adultery. Apa? Mabigat yun. Tapos kukuha ka pa ng abogado. Babayad ka ng abogado. Tapos mag-iigit kayo palagi. Tapos pag naganong tulong mo. Pero kung naiayos na rin, okay na. At wala kayo ng kasulatan na ganito gagawin, okay na. Because that's mediation. Ganun ang Panginoon sa Kristo. Imbis na humarap ka sa korte ng Diyos, aayusin ka ng Panginoon sa Kristo. Ang pagkakaiba lang, ang Panginoon sa Kristo ang aako ng iyong kasalanan. Yung mabigat. Babasahin ko mga kapatid. Ang ganda pag-uusap ito, yung sabi nito. Verse 6, tatalon muna ako. Sapagkat nung tayo'y may hina pa, namatay si Kristo para sa takdang panahon. Tandaan nyo, huwag nyo kalimutan yun. Sa takdang panahon, sabi sa Ingles, for when we were yet without strength, yun yung Ingles. Pero ang translation niya, nung tayo'y makasalanan pa. So, ito mga kapatid, meron lang ako reminder, sabi, basta palagi po ako nagbabasa ng Bible. Sabi ko, okay yung magbasa ka ng Bible. Siguraduhin mo na pag nagbasa ka, may katabi kang pastor. Kasi pag binasa mo lang ganyan lang, may iba ang interpretation niya. Dali ka na kagad. Yun yung sa interpretation, iba. Without strength, nung tayo'y may hina pa. Anong ibig sabihin niyan? Nung tayo'y makasalanan pa. Yan ang ibig sabihin niya. Pag sinabang mahina, ibig sabihin, ang hina mo sa pag-ibig, ibig sabihin, marami na naging kabit yan. Yun ang ibig sabihin mo. Ang tawag kasi dito talinghadang mga salita. At ang Biblia puno-puno po yan ng talinghaga. So mag-iingat din po tayo. Amen? Reminder na pag meron kayong medyo langanin sa pagkaunawa, tanong na lang po ninyo. Amen? Tanong na lang po ninyo. In due time, yan due time. May takdang panahon lang po yan. Namatay si Kristo para sa mga makasalanan, the ungodly. Verse 17 ninyo. Mahirap mangyaring ialay nino man, totoo po ito, ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Natural. Sacrifice, binira po yan. Ayan sa English. For scarcely for a righteous man will one die, yet, wala nang English ito, for adventure, for good man, some will live in there too. Pero meron din gumagawa. Pero bibihira yan Bagamat maaaring may mga sa gumawa nito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan. Napakaganda yan mga. Ang pagkamatay ng Panginoon sa Kristo ay pag-ibig ng Diyos. What do you mean by the word love? Happy Valentine, sabi ng iba. Yung Biyernes. What is love? Bibigyan ko rin ng punto. Yung una natin binasa, without strength. Saan na yun? 6. When we were yet without strength. Pag binaliktad nyo yan, love ang tawag. Ahab kasi po yun sa Hebrew. Ang ibig sabihin ng love, alam nyo talagang ibig sabihin niya, strength in the house. Hindi po yan emosyon, hindi po yan labing-labing, wala po kinalaman yun. Love means strength.
Yan yung time na hindi ka nagkakasala. Kaya sinabi doon, for God so love, okay lang sa Diyos ang mag-love, wala po siyang kasalanan. Hindi po nagmula sa Kanya ang kasalanan. Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten